Bago natin simulan ang part 6, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Mayroon ding positibong tugon mula sa puno. Parang unang beses nitong matikman ang ganitong masarap na pagkain sa buong buhay nito, nagsabi ng ilang papuri. May mga pakpak ito, ang sarap. Isang maliit na tuldok ng liwanag ang lumipad mula sa butas. Marahil ito ang kaluluwa ng monghe, puno ng papuri. Napakamalambot ng tekstura ng cake, talagang nagustuhan ko. Ang ikatlong bag ng mga cake ay lalong naging masarap. Lahat ng bagay ay naging kakaiba. Ang kakaibang nangyari ng biglaan ay nagpaiyak kay Calamine at napaatras sa loob ng 5 segundo, hindi makariyak. Inulit niya pa, parang natatakot na baka hindi maintindihan ng mayamang lalaki. Talaga, ang mga cake sa ikatlong bag ay sobrang sarap. Wala pa akong natikmang ganito kasarap. Ang tuldok ng liwanag ay hindi nagpapakita ng senyales na titigil, marahil dahil ang pagkain ay sobrang sarap kaya't naging puno ito ng enerhiya at patuloy na nagchismis sa tainga ni Kale. Nung kinain ko ang mga cake na iyon, ramdam ko na gawa sila mula sa bigas at mataas na kalidad ng noodles, dahil hindi lahat ng bigas ay pareho. Alam mo ba yun? Ang batang lalaking may pulang buhok ay nag-grimace at malinaw na ipinakita ang pagpapakumbaba. Iniisip, ito ba ang dahilan kung bakit walang may ganitong kapangyarihan? Patuloy ang tuldok ng liwanag, ngayon, busog na ako dahil sobrang sarap ng mga cake. Tumayo si Calamine doon na nakayakap ang mga braso, pinagmamasdan ito at unti-unting naintindihan. Marahil ang kanyang hinagpis ay hindi dulot ng gutom, kundi dahil wala siyang makausap. Inisa-isa niya ang masakit niyang nakaraan. Noong unang panahon, hindi ganoon kadami ang masasarap na pagkain gaya nito. Noong mga panahong iyon, pinapakain lang kami ng mga pari ng mga walang lasa na pagkain. Pinalayas ako dahil kumain ako ng maraming pampaganya, ang tanga ng dahilan. Nagalit siya nang maalala ang nakaraan. Nakayuko si Calamine at nagkunwaring nakikinig ng maayos, ngunit sa loob-loob niya ay sumisigaw. Narinig ko na ang kwentong ito dahil kailangan ko ang sinaunang kapangyarihan. Pagkatapos noon, umalis kami ng aking kasamahan na may layuning ipalaganap ang aming relihiyon. Pagkalipas ng ilang sandali, naubos ang pagkain namin kaya't kami nagutom at namatay. Malapit nang maabot ni Calamine ang hangganan ng kanyang asensya, tahimik na naglalament, "Huwag mo naman akong patagilid na patagilid." Pero ang kanyang bibig ay nagbigay ng ilang salita ng aliw sa monghe. Ayos lang. Talagang at mahirap ang buhay, medyo nakakainis lang. Matapos isiwalat ang lahat ng mga lihim na nararamdaman na matagal nang itinagong, masaya niyang sinabi, "Salamat sa pakikinig sa kwento ko, isa kang tunay na mabuting tao." Ang lalaki ngayon ay walang magawa. Ang isip niya ay parang hindi tumitigil. Tumingin siya sa kanopi ng puno na mas maliwanag at mas berdeng tignan kumpara dati. Mas lalo pang nagulat si Calamine, ang kulay ng mga dahon ay unti-unting nagbabago. Inabot niya ang mga nahulog na dahon at puri ng puri sa kagandahan. Bigla, may liwanag na lumitaw, na tumutok sa kanyang atensyon. Inilagay pa niya ang kamay niya doon upang madama ito. Mainit ito. Ang liwanag na iyon ay mula sa butas, at lumabas ito. Si Calamine ay patuloy na nakatayo at inilalagay ang kamay niya sa liwanag para madama ang maginhawang init. Pumikit siya at ngumiti ng maliwanag, parang may naramdaman siyang iba. Ito na. Sa oras na iyon, nagsalita rin ang monghe, "Sa pamamagitan ng aking regalo, ikaw ay mapoprotektahan." Yumakap si Kale sa kanyang dibdib ng masaya. Iniisip, tapos na.
Ang kalasag ay magpoprotekta sa buhay ng may-ari at ito ay matatagpuan sa puso kaya mananatili ito doon hanggang sa mamatay ka. Isa itong pilak na kalasag na may puting pakpak na nagpoprotekta sa labas. Nararamdaman ko ang lakas na nakapalibot sa aking puso, parang bumibilis ang tibok ng aking puso dahil sa proteksyon ng kalasag. Inilagay ni Calamine ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at naramdaman ang mga pagbabago ng mahiwagang enerhiya, unti-unti. Ang bawat sinaunang kapangyarihan ay nag-iiwan ng bakas batay sa personalidad ng may-ari. Isang malamlam na hangin ang dumaan sa kanyang mga paa, marahil ang lahat ng bagay sa paligid niya ay nararamdaman din ang lakas sa kanya. Ayon sa nabasa ko sa aklat, kung gagamitin ko ang kapangyarihang ito. Pumikit si Kale at nag-isip. Bigla, binuksan ng batang lalaki ang kanyang mga mata at tinitigan ang liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang mukha niya ay seryoso, hindi ipinapakita ang anumang emosyon. Bigla, ang bibig ng lalaki ay kumirba, may isang bagay na nagpa-interes kay Calamine. Tumayo siya ng matangkad, tinitingnan ang pilak na kalasag sa harap na kumikislap ng liwanag na kumakatawan sa kaluwalhatian at makapangyarihang kapangyarihan. Iniisip sa sarili, mag-aapir ang isang hindi matitinag na kalasag sa kanyang harapan. Ang mukha ni Kale Hughes ay naging relaxed, at kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. Parang naabot na niya ang pinakamataas na punto ng kasiyahan. Bigla niyang naramdaman na mas ligtas siya tungkol sa hinaharap. Sa wakas, mayroon na siyang pangangalagaan ang sarili. Ang kalasag ay hindi matitinag, hindi tulad ng pangalan nito. Madudurog ito ngunit hindi mawawala kapag inatake ng sapat na lakas. Ang kalasag ay magigiba upang protektahan ang buhay ng may-ari ngunit unti-unti itong magbabalik batay sa lakas ng puso ng may-ari. Inilagay ni Calamine ang kamay sa kanyang dibdib, at biglang sumagi sa isip ang isang epektibong solusyon. Ang tibok ng kanyang puso ang pinagmumulan ng lakas para sa kalasag. Kung ang kanyang puso ay mas malakas, ang kalasag ay magiging mas malakas din. Dapat kong i-upgrade ang kalasag na ito sa isang bagong antas. Sa paglalakbay patungo sa kabisera, nilapitan ng maharlika ang kalasag at inabot upang hawakan ang pilak na kalasag na nakalutang sa hangin. Itataas ko ito hanggang kaya nitong protektahan ng mga 5 minuto. Hindi, mas maganda siguro ang 10 minuto. Nang hawakan niya ang hindi aktibong kalasag, biglang kumirba ang mga labi niya at ngumiti ng masaya. Parang pakiramdam niya ay sobrang saya. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo, ngunit may isang problema pa. Tinitingnan niya ang kalasag na kumikislap ng purong enerhiya, at niyakap ni Calamine ang kanyang balakang. Hindi ko ito masyadong gusto. Para itong isang banal na kalasag. Alam din niya na wala siyang karapatang humingi ng sobra mula sa sinaunang kapangyarihan. Mukhang kailangan ko itong tanggapin. Biglang bumagsak ang malakas na ulan, at ang langit ay madilim na puno ng mga abong ulap. Pagbalik sa villa, may 2 maliliit na pusa na naghihintay sa harap ng gate. Tinitingnan siya ng mga ito gamit ang mga mata nilang kumikislap ng matamis. Biglang napunta si Calamine sa isang dilema, hindi alam kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Ang 2 pusa ay matalino din. Pumunta sila at gamulong sa paanan ng binata, at ginamit pa nila ang nakakaawang tunog ng pagdaing, kaya't pinahid ni Kale ang kanyang noo. Bagamat hindi niya nais silang alagaan, hindi niya kayang itapon sila. Ang sitwasyong ito ay parang ganoon na lang, kung iiwanan niya sila, masasayang ang pagkakataon. Isang malalim na buntong hininga ang narinig na hinaluan ng tunog ng malakas na ulan, at pagkatapos ay matagumpay na. Pumasok sa bahay ang binata, dala ang 2 basang pusa sa kanyang mga kamay. Master, anong ito? Ang boses ni Calamine ay biglang umakyat. Agad niyang itulak ang 2 kuting sa mga kamay ni Deputy Butler Hans,
na hindi na nakapag-react. Sinabi niya ng galit at tumigil sa pagsasalita, saka inalis ang mga pusa. Kinuha ni Hans ang mga pusa at niyakap ang mga ito sa kanyang mga braso, kakaiba kumpara sa paraan ng kanyang amo na isinusuong ang mga ito sa leeg. Talagang cute nilang mga pusa, sabi ni Hans, namumula dahil sa sobrang kaligayahan sa kagandahan ng mga ito. Tinanong niya si Calamine, ang may-ari, kung maaari ko bang alagaan ang 2 pusa na ito. Hindi masyadong inintindi ng binata, lumingon at umalis nang walang pakialam, sabay sabi, gawin mo ang gusto mo. Biglang huminto si Cale at sinabi, kung pakainin mo sila, mananahimik sila, at sila'y iyong sariling laman at dugo. Itinuro niya ang 2 pusa. Ang deputy butler ay nagtanong muli nang wala sa sarili, Kailan nagbago ang kulay ng mukha ng 2 pusa? Tiningnan ni Calamine ng may awtoridad ngunit naalala niyang malinaw ang bawat detalye. May bahagyang amoy ng mga halamang gamot at amoy ng cake. Naalala ko, nang unang makita ko sila, may katulad na amoy. Sila sigurado iyon. Tumingin siya sa paligid at nagtanong, sa tingin mo ba hindi ko napansin? Ang pilak na pusa ay tiyak na ang panganay na kapatid at ang pula naman ay tiyak na ang bunso. Nakita ng mga pusa ang mga mata nilang lumaki at nagsimulang matakot sa binatang ito. Inilaward ni Cale ang kanyang ulo, ngumiti ng malumanay, at nagsalita ng hindi pa naririnig na matamis na boses, mag-usap tayo mamaya. Ang biglaang pagbabago ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa pulang pusa, ngunit si Hans naman ay nag-isip na ang matamis na mga salitang iyon ay para sa kanya at sumagot ng masaya, sige, master. Ang sinabi ni Hans ay malamig na tinanggihan ng kanyang minamahal na amo. Hindi siya pinansin. Si Hans ay mabilis na naging magkaibigan sa mga pusa at tuwang-tuwa habang nilalaro ang mga ito. Tinanggal ni Calamine ang kanyang Amerikana na nabasa ng ilang patak ng ulan at dahan-daang nagtanong, nasaan si Ron? Si Deputy Butler ay abala sa paglalaro sa mga pusa, nakangiti mula tainga hanggang tainga, at sinagot ng wala sa isip, ang ating bida ang mag-aasikaso sa kanya papuntang kabisera. Pagkatapos ay pumunta siya para mamili. Si Brothers at ang ating bida ay sumama sa kanya. Habang ang pusa ay tinutokso ni Hans at napatawa, nakatanggap ng sagot si Calamine. Inalis niya ang natirang ulan sa kanyang kamiseta at nagsabi, ayos lang. Magandang ngiti ang sumak sa kanyang labi. Lahat ay umaayon sa plano, ang 3 sa kanila. Parang malapit na sila. Mabilis na idinagdag ni Hans, ang 3 iyon ay mukhang interesado sa paglilingkod sa iyo, master. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Calamine, at ang kanyang mukha ay napaluhod. Kahit na magbigay siya ng pera para sa bagay na iyon, hindi niya nais ang pabor na iyon. Pagkatapos ay umalis siya muli, at ang destinasyon ay ang Bayes Book Cafe. Nakasuporta siya ng isang gwapong kasuotan, inilagay ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, at dahan-daang naglakad patungo sa may-ari ng tindahan at binuksan ang bibig. Mukhang ako lang ang nandito. Sumagot si Bayo ng isang pagbati, kamusta? Pagkapasok ni Calamine sa tindahan, agad niyang tinanong, nagdesisyon akong bumalik, tinupad mo ba ang iyong pangako? Sumimangot si Bayo at tumugon ng maliwanag, hindi siya mukhang tao na hindi matutupad ang kanyang salita. Siyempre, tinupad ko ang pangako ko. Kukunin ko ang libro mula noong huling beses at isang tasa ng tsaa para sa iyo. Umakyat si Calamine sa itaas, na may layuning magbago ng kaunti, bukod pa sa ang tsaa sa araw na iyon ay si Sean. Hindi siya mabilis ni mabagal, bawat hakbang pataas sa hagdang-hagdang ito. Patuloy ang malakas na ulan sa labas at nagpatuloy ng matagal na walang palatandaan na titigil. Pinili ni Cale Hennes ang isang mesa sa tabi ng bintana para sa kanyang sarili habang tinitingnan ang labas at patuloy na nag-iisip ng isang bagay.
hindi binibigyan ng pansin si Bayo na nagdala ng inumin. Narito na ang iyong tsaa, inilagay ni Bayo ang tasa sa mesa. Hindi nag-atubili si Calamine na tumingin ng direkta sa kabilang tao. Ang mga iniisip niya ay muling lumabas, ang ating bida, si Ron, si Brothers, at sa wakas, si Bayo. Noong una, hindi ganun kayaman si Bayo, ngunit pagkatapos niyang mangako na maging kaalyado ng ating bida at sinabi ang kanyang mga ambisyon, nalaman din ng taong ito kung paano itago ang kanyang mga nararamdaman at layunin. Kahit hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya, alam pa rin nito ang kanyang iniisip. Habang tinitingnan ang masayang ekspresyon sa harap niya, wala ni isa man ang nakakaalam kung ano ang iniisip o layunin niyang gawin. Sa madaling salita, ang taong ito ay isang uri ng tao na sobrang hindi matutumbasan at mahirap hulaan. Ang likas na ugali niya ay makasarili. Hindi ko naman hate ang mga makasariling tao, kasi bilang tao, lahat tayo'y may pagkakasarili. Nakatagilid si Bayo ngayon, nakaupo sa tapat ni Calamine, at wala ni isa sa kanila ang nagsalita, hinayaan lang na ang nakapapawing katahimikan ang bumalot sa buong tindahan. Sa oras na ito, biglang nagtanong si Bayo, "Master, narinig ko na pupunta ka sa kabisera." Si Calamine ay bahagyang nagulat, kumislap ang kanyang mga mata ng may kaba, hindi alam kung saan niya narinig ang balitang iyon, ngunit mabilis siyang nakabawi at tinanong, "Totoo ba, at anong pakialam mo?" Sinabi ng lalaki ang kanyang iniisip, "Pupunta rin ako sa kabisera, kaya gusto kong sumama sayo. Pumunta tayo doon." Ang mga detalye ay parang memorized na ni Calamine. Alam din ito ni Bayo dahil hindi magtatagal, sasama siya sa grupo ng ating bida. Nagbigay din ng komento si Bayo tungkol kay Kale, "Mukhang nagbago ka sa isang positibong direksyon. Talagang ang iba ka na kaysa sa iyong nickname." Kinuha ni Calamine ang tasa ng tsaa at tumikim. Inamin niya sa sarili na siya ay isang pagkatalo sa pamilya ng Count. Nang marinig iyon, nagpatuloy ang may-ari ng tindahan at hayagang sinabi, "Oo, ngunit mas tumpak, isa siyang walang galang na tao, hindi ba't iyon ang kanyang kalikasan? Ikaw naman, ang bossy na hanggal na tao." Ipinatong ni Calamine ang tasa ng tsaa sa mesa at iniisip na oras na upang magkaroon ng seryosong pag-uusap sa kanya. Magsasalita na siya, "Bayo, hindi mo dapat tawaging tatay ang iyong ama, dahil isa kang iligal na anak." Sa tanong na iyon, hindi masyadong matindi ang naging reaksyon ni Bayo. Patuloy ang pagbagsak ng malalaking patak ng ulan sa labas, na parang galit ang langit at ibinubuhos ang galit nito sa mundo. Hindi nakatanggap ng anumang sagot mula kay Bayo, kaya't itinulak ni Calamine na magpatuloy, naglalabas ng isang agos ng mga salita. "Papalampasan mo lang ba ang mga bagay na ganoon? Talaga bang ayos ka na sa buhay mo ngayon?" Tanong ni Kale na may walang pakialam na ekspresyon, parang tinutokso ang lalaki. Ang mga tanong na itinatanong ni Kale ay mga tanong na makakapatay, kaya't tumanggi pa ring sumagot ni Bayo. Itinaas ni Calamine ang kanyang mga braso at nagsimula ng kwento tungkol sa kanyang masamang nakaraan. "Alam mo ba, sa nakaraang 10 taon, marami akong ginawa ng mga kabaliwan, at nagsimula akong gawin ang mga iyon noong ako'y 8 taong gulang." Samantalang si Ron at Choi Han ay biglang dumating dito. Pumunta ang dalawa sa itaas at tinawag si Bayo, "Kale." Hindi alintana ni Calamine, ipinagpatuloy ang moral na lecture upang tulungan si Bayos na baguhin ang kanyang pananaw. "Sa nakaraang 10 taon, gumawa ako ng mga walang kabuluhang bagay kaya ako nagbago. Bukod pa rito, hindi ko alam kung paano ka mabubuhay ng ganyan, para kang tanga. At ikaw, kailan ka titigil sa pamumuhay na para kang tanga?" Ngumiti si Calamine nang may matinding contempt at direktang tumingin kay Bayos nang may iron iya sa kanyang mga mata. Sa harap ng ganitong matinding atake, nanatili itong kalmado na parang walang nangyari. At hindi lang iyon,
tinakpan pa niya ang kanyang bibig. Saka inilubog ang mukha sa kanyang mga kamay at nagsimula ng matinding pagtawa, parang nawawala na sa katinuan. Ang matinding tawa ay umalangaw-ngaw sa buong tahimik na tea shop. Matapos tiisin ang lahat ng ito, dahan-dahang itinataas ni Beos ang kanyang ulo. Ipinakita ang matalim niyang mata na may halong hindi maipaliwanag na kalupitan. Ang kanyang bibig ay nakangiti ng may pagkadyos at ipinaliwanag ng malupit na tinig, na Bob O-ring lang ako. Ang ating bida at Ron ay tahimik na nakatayo sa labas, pinagmamasdan ang pag-uusap nila ni Beos at Cale. Nang matanggap ang tapat na sagot mula kay Beos, ngumiti si Cale at sinabi ng may pagmamalaki, "Ayan, sinabi ko na nga ba?" Bigla siyang tumayo at mabilis na nagsabi, "Tara, magkita tayo sa kabisera." Tingnan si Beos, ang mukha nito ay puno ng excitement. Itinaas ni Cale ang kamay upang magprotesta, nananatiling determinado na hindi pumayag, walang dahilan, bawat galaw niya ay may dahilan. Lilito ang komplikasyon kapag nakatagpo ko si Beos sa kabisera, dahil siya ang dapat pumunta kasama ang ating bida. Si Ron at Choi Han ay gumamit ng matalim na mata upang titigan si Beos. Hindi siya karaniwang tao, gamit ang matalim na tingin upang usisero niyang tingnan si Beos, at ganun lang, nagdaan sila sa isa't isa, walang nagsalita ni isa. Maganda, nagpatuloy ang red-haired young man na tahimik na nakaupo sa gilid, nanunood ng lahat, ngumiti at nasiyahan sa eye contact nilang tatlo kanina, ang ating bida at Beos ay nagkita sa wakas, tulad ng sa libro. Ngayon, ang ating bida at Ron ay nakaupo sa harap ni Cale, seryosong pinag-uusapan ang paglalakbay patungong kabisera. "Ron, alam ko na sasama ka sa ating bida at ayon kay Hans, si Barrow ay sasama din sa inyo, pero siguro mananatili siya sa kusina dahil siya'y isang responsable na tao." Sumang-ayon si Ron, nauunawaan ang ugali ng kanyang anak. "Tama ka, boss. Bukod pa riyan, malapit ka ba sa taong iyon?" Si Beos ay nagsusumikap at nahihirapan sa kanyang trabaho, hindi naghihintay ng sagot mula kay Cale. Tumingin siya kay Beos at nagsabi, "Naiintindihan ko." Pagkatapos magsalita ni Ron, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa kanilang tatlo, hindi nila alam kung anong sasabihin sa ganitong sitwasyon. Mabilis na, naramdaman ni Calamai na mahirap at nakakahiya. "Ano kaya ang sasabihin ko? Parang iba, buti na lang, nagsalita ang ating bida upang basagin ang hindi komportableng atmosfera, pero ang sinabi niya ay hindi akma, hindi masyadong nauugnay sa kasalukuyang paksa. Hindi lahat ng mga rumor ay totoo." Nagulat si Cale at napatitig, ano ba ang sinasabi nitong tao? Dahil doon, lumapit si Beos upang opisyal na sirain ang sandaling iyon ng ironya. "Narito ang iyong tsa." Ipinasa ni Beos ang bawat tasa ng tsa kay Ron at sa ating bida, isa-isa. "Ipinag-order ko na ang mga ito ng maaga, mainit na lemon tea." Ngumiti siya at nagsabi, "Itong baso ay espesyal para sa iyo, Ron, dahil ikaw ang nagdadala sa akin nito araw-araw, kaya inisip ko na gusto mo ito." Mukhang napansin ni Cale ang pagiging matalim ni Beos. Tumingin si Ron sa kanya ng may pag-iisip, pagkatapos ay muling ibinaba ang kanyang mata sa tasa ng tsa, hindi nagsalita. Inaalala ang mga oras na siya ay naglingkod kay Cale, "Master, ito ay warm lemon tea. Nakakatulong itong magpahinga at ginawa ito ng anak ko para sa iyo." Nagdesisyon si Ron na hindi magsalita. Ang batang ang ating bida ay iba, ang mga mata nito ay malaki at ang bibig ay nakabukas, iniisip na, ininom ko rin ito. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Ron ang tasa ng tsa. "Bahala na, inumin ko na lang." Agad niyang tinikman ang mainit na lemon tea. Pagkatapos inumin, inilapag niya ang baso, narinig ang tunog ng porselana sa kanyang tainga. Hindi masyadong nagsalita ang ating bida, ngunit ang tunog na iyon ay kitang-kita ang hindi komportableng reaksyon sa kanya.
Binuksan niya ang bibig upang ipaalala na, kung gusto mong uminom, huwag kang gumawa ng ingay. Si Ron ay sinermonan at mabilis na tinignan ng ating bida, hindi na nagnanais pang makipagtalo. Sa mga sandaling iyon, bigla niyang naalala ang mga alaala mula nang una niyang makilala ang ating bida mula sa araw na dumating siya sa pabrika, nag-request si Barrow ng isang match sa kanya, dahil si Barrow ay alam ang isang maliit na bahagi ng kapangyarihan ng ating bida at nais pang matutunan. Tumanggi ako sa kanyang kahilingan dahil magiging tagapagtanggol ako. Sinabi pa niyang gagawin niya iyon, ngunit palaging tinatanggihan ng ating bida ang kahilingan ni Barrow na makipaglaban. Ang mga piraso ng araw-araw na buhay na may kaugnayan sa ating bida ay dahan-daang lumitaw sa isang saglit, at nakarinig din ako ng ilang hindi inaasahang salita mula sa maliit na tuta. Ang maliit na tuta dito ay tumutukoy kay Kale Mean. Ang mga salitang sinabi niya ay nagdulot ng paggalaw sa puso ni Ron. Hindi ko pwedeng mabuhay na parang basura magpakailanman, di ba? Lalong naging interesante ang mga bagay matapos nitong isipin. Kinuha ni Ron ang tasa ng tsa upang inumin. Kabaligtaran sa kalmado at malamig na pag-uugali ng assassin, ang ating bida ay tila mas excited at interesado. Pinuri niya ito, talagang masarap ang tsa. Sa panahon ng pag-usbong ng bayani, ang relasyon ng ating bida at Ron ay palaging tensyonado, ngunit nagsama pa rin sila. Ito yung uri ng galit na ipinagkaloob nila sa isa't isa. Nakapaloob sila sa isang kontrata, ngunit alam nilang maaari din silang magsandalan sa isa't isa. Hindi na inabala ni Calamai na magsalita hanggang ngayon, tahimik na umupo at nag-enjoy sa isang tasa ng tsa. Maraming mga bagay ang nangyari dahil ginawa ko ang lahat upang maiwasan ang matalo. Medyo mali para sa akin na unahin ang buhay ko, ngunit hindi ko rin pwedeng hayaan na ang mga nobela ang magtakda ng buhay ko. Tila maganda ang mood ng lalaki ngayon, sinabi niyang excited, ang matamis na tsa ang pinakamahusay. Kaya, kahit na tatlo silang nakaupo sa parehong mesa, may kanya-kanyang mundo sila, at walang nakikialam sa iba. Pagkatapos ng hapon na tsa, papalabas na sila. Nakita sila ni Bayo na pababa at tinanong, uuwi na ba kayo? Si Kale ay walang pakialam at sumagot, oo. Hindi pa rin nakakalimot si Bayo sa nakaraan, siguro magtatagpo tayo muli sa kabisera. Agad na tinanggihan ito ni Kale, walang ganon. Pumunta kami dito araw-araw bago umalis. Tinanong siya ng kabilang lalaki, talaga? Dito ka ba para magbasa ng libro? Sumagot si Kale ng maikli, hindi ko pa alam iyon. Paglabas nila ng tindahan, hindi nakalimot si Bayo na magbigay ng ilang magagandang salita. Huwag kalimutang bumalik, boss. Palaging malugod na tinatanggap kayo ng tsa shop na ito. Si Ron ay kumunat ang noo at nagsabi, sa tingin ko, ayaw ko na sa paggawa ng simpatya, Johan. Sumagot siya, hindi ko gusto na ang galit ko ay maging simpatya para sa iyo. Nagpatuloy siya, hindi kita tinutukoy. Habang pinapanood si Kale na umalis, naiisip niya, sa biyahe, dapat kong hilingin kay Barrow na maghanda ng ilang pagkain na paborito ng tuta na ito. Nagbago siya, pero ang basura ay basura pa rin. Ang mata ng assassin ay kumislap ng delikado, bagaman naaalala pa rin niya ang araw na pinatibay ni Kale ang boss ng pumanaw ang boss. Si Calamine ay isang espiritual na balikat na maaaring sandalan ni Darth, at nasaksihan din niya ang galit ni Kale sa kanyang stepmother at pamilya, ngunit hindi siya nagdulot ng kaguluhan sa kanila kahit na siya ay lasing. 18 taon ko nang pinagmamasdan si Kale, at ngayong araw ay lumakad siya palabas ng pinto, gamit ang kanyang kamay upang takpan ang matinding sikat ng araw. Mayroon siyang sobrang gwapong mukha. Pagbalik ng lalaki sa bahay pagkatapos ng biyahe, huminto ang ulan, at pagkatapos ng ulan, mas maliwanag ang kalangitan. Pagkakita ng dalawang kutaitat na pusa sa kanilang amo, patuloy silang umiyak,
ginagamit ang kanilang cute na anyo upang humarap sa kanya. Sa kasamaang palad, tuluyang nakalimutan ni Calamine ang kanilang presensya. Nakalimutan ko kayo. Naisip ng binatang ito kung paano hihiling na maghanap ng tao na mag-aalaga sa kanila. Kung nandyan ang ating bida, siguradong alagaan sila nito. Subalit, may iba itong gawain. Inilagay ng batang lalaki ang kanyang kamay sa dibdib, buong puso na nagsabi kay Kale, "Pupunta ako sa kwarto ko para magsanay at maging mas malakas upang makapagprotekta ng isang tao." Ang mukha ng Nobyembre ay namutla, nanginginig ang kanyang buhok habang iniisip, gusto pa ba niyang maging mas malakas? Sino ang tinutukoy niyang ay poprotekta? Biglang narinig ang tinig, "Young Master, anong masasabi mo?" Sila ay sobrang cute, ngunit sobrang lamig. Hindi nila ako pinapayagang pakialaman sila. Ngumiti si Deputy Butler Han ng masaya habang nakaupo sa sahig sa tabi ng dalawang pusa na nakaupo sa sopa, nahulog sa kanilang mga kut-aitet na pusa. Natutuwa si Hans at muling tinanong, "Kaya, pumayag ka ba?" Sumagot si Kale, "Oo, siguro." Iniisip niya sa sarili, mukhang talagang gusto niya ang mga pusa. Tumingin si Kale Henna sa dalawang adorable na kut-aitet na pusa nang may paghanga. Ang mga batang ito ay galing sa hindi kilalang lugar, at ngayon, tingnan mo sila, mas malusog pa sila kaysa dati. Ano ang ginawa ni Hans sa ganitong maikling panahon? Patuloy na nagrereklamo ang dalawang bata. Binuksan ni Hans ang pinto at umalis, hawak pa rin ang parehong masayang ngiti sa kanyang mukha tulad ng kanina. "Kung may problema sa mga batang iyon, tawagan mo ako." Kaya kung gupitan ang mga kuko nila at maghugas ng kanilang ngipin, at iniwan ang vilya. Ngunit patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa kanila. Bumantong hininga si Kale at sumagot ng malakas, "Sige na, magtulungan ka na." Pagod na siya ngayon at pabulong na sinabi sa kanyang sarili, "Maliligo ako." Sinamantala ni Ron ang pagkakataon ng walang ibang tao at nilapitan ang grupo ng mga kut-aitet. Tinutok nila ang kanilang mga mata sa kanya na para bang may kakaibang pakiramdam. Mukhang may alam ang matandang lalaki kaya't sumigaw siya, "Mukhang kayo'y mula sa Cat Clan, magaling." Lumuhad siya sa tabi ng upuan, na may ngiti sa kanyang labi, "Isa sa inyo ay pilak, at ang isa ay pula." Ang instinct ng pusa ay nagsabi sa kanila na hindi ligtas ang langit na ito, kaya't agad na itinaas ng mga kut-aitet ang kanilang alertness sa pinakamataas na antas, nagngangalit at ipinakita ang kanilang mga saloobin. Ang pagiging matigas nila ay kabaligtaran ng karaniwang kabaitan ni Ron. Habang patuloy si Ron sa kanyang pagbubulalas, ang mga pusa ay kilala sa kanilang maingat na galaw at mabilis na bilis, magiging kapaki-pakinabang kung turuan ng maayos. Inabot ng matandang lalaki ang mga kut-aitet na nakatambay, na malito at hindi alam kung ano ang nangyayari. "Tuturuan ko kayo at ibibigay kay Master bilang regalo." Ipinakita ni Ron ang kanyang matalino at malupit na mukha. Unti-unting itinaas ang maruruming kamay at nagtangkang magsagawa ng isang sesyon ng pagsasanay. Habang nagpapakita ng mga kut-aitet, sumunod ang dalawang maliliit na kut-aitet sa kwarto ni Kale Min. Muling tinanong ni Kale ang mga pusa, "Bakit ba kayo laging sumusunod sa akin?" Ginamit nila ang kanilang taktika na lumapit kay Kale at maglaro sa kanyang mga paa buong araw. Tumitig si Kale sa mga batang pusa sa kanyang mga paa at naisip, na para bang nakalimutan kung ano ang nais niyang sabihin sa kanila. Biglang naalala ng binata at pabirong sinabi, Oo, bayaran ang pagkain." Nagkunwaring hindi nila naiintindihan, at patuloy na nang iiyak. Direkta ng binisto ni Kale ang pagpapanggap na ito, "Huwag lang kayong tumayo dyan at umiyak, sagutin niyo ako sa wikang tao." Lumuhad siya at sa pagkakataong ito, ang gray na pusa ay kumapit sa kanya at milagrosong sumagot gamit ang wika ng tao, "Gusto kong kumain ng karne, ngunit